Nakalipas po ang mga 2 buwan guys ay may natanggap na po akong response galing po sa Home Credit. So yun, pag open ko sa aking Home Credit account ay bumalik na po ang credit limit ko. Hi guys, magandang araw po sa lahat. Ito pong muli si Melvin and welcome back to my YouTube channel. For today's video ay ibabahagi ko lang po sa inyo yung tungkol po sa mga unauthorized transactions na nakapasok po sa aking Home Credit account few months ago. At dito mismo nakapasok sa aking Home Credit Card account guys. Sa mga hindi pa aware dito, ginawan ko po yan ng video guys. Ito po yun guys oh. So ngayon, ibabahagi ko lang po sa inyo kung ano po yung mga hakbang na dapat gawin kung sakaling mangyayari din po ito sa inyong Home Credit Card account. Sundan nyo lang po ang video ito guys ha, mag-i-intro lang ako. Actually guys, na-solve na po yung problema ko dito. Ibinalik na po yung amount na nabawas sa aking home credit card. At bumalik na po yung credit limit ko na inubos talagang kinuha ng mga scammers. So mag-ingat lang po talaga tayo sa paggamit ng ating home credit card guys. Lagi po nating i-monitor ang ating account. Dahil kapag magkaroon ng access ang mga scammers sa ating account, ay anytime maaaring uubusin ng mga scammers ang ating credit limit sa 1 segundo lang. At kung maaari, araw-araw po tayong mag-login sa ating home credit account. Dahil minsan ay hindi po nagno-notify si Home Credit sa tuwing may mga transactions na pumasok sa ating account. Lalong-lalo na itong mga unauthorized transactions. Nagtataka na lang tayo na nabawasan bigla ang ating credit limit. Kapag mangyari po ito sa inyo guys, ito ang dapat ninyong gawin. Kapag nabawasan ang inyong credit limit na hindi nyo naman ginagamit, tingnan nyo kaagad ang transaction history ng inyong account. Diyan po makikita kung ano at sino ang gumamit sa ating account. Tulad nito sa akin guys oh, ito po yung 2 unauthorized transactions at ibinayad po ito sa Lazada. Kapag makareceive na po tayo ng ganito guys, ay huwag nyo na pong patagalin pa. Tumawag kaagad kayo sa customer service ng Home Credit. At ito po ang contact number ng kanilang customer service guys. I-dial nyo lang po yan. At kailangang may regular load po tayo niyan guys. Dahil landline number po yan. At kung token text ang gamit ninyong SIM, may promo load naman po ang token text na pwedeng pantawag ng landline. Para medyo kunti lang po ang magastos ninyo sa load. Ilagay ko na lang po dyan sa baba sa my description area guys ang link. Para sa tutorial kung paano mag-load ng promo load sa token text sa GCash po yan guys. At bago pala tayo tumawag sa kanilang customer service guys, ay ihanda muna natin ang ating home credit card account number. Yung 10 numero na makikita natin sa ating home credit card dashboard. At ihanda din natin yung last payment transaction natin. Yung kailan po tayo huling nagbayad ng ating bill. Kasi itatanong po yan ng mga agent na kumakausap sa atin. At kapag na-dial na po natin yung telephone number, ay may prompt operator na sasagot. At papipiliin po tayo kung anong number ang ipipindutin natin para sa ating concern. Ang pipindutin po natin guys ay yung number 2. Tapos maghintay lang po tayo kung may agent na po na sasagot. Minsan po kasi ay sobrang busy nila. Hindi nila tayo ma-entertain kaagad. Be honest lang po tayo sa pagsagot guys ay kanilang mga tanong. Isa po sa itanong ng agent guys ay may tumawag po ba sa atin at binigyan po natin ng OTP. Sa case ko kasi guys ay wala po talagang tumawag. So yun po ang sinabi ko sa kanila. Pagkatapos po niyan guys ay may send po ang agent sa atin. May send po silang dispute form sa ating email address. Ganito po ang marireceive natin guys o sa ating email. I-download lang natin ito and then pwede po natin itong i-print. O kahit anong pamamaraan ninyo guys. Ipapakita ko po sa inyo ang sample ng form guys. Ito po yun guys oh. Ito po yung mga pipil-upan natin. Una po ay ang ating kumpletong pangalan na naka-registered sa ating home credit account. Next po ay ang ating account number, yung 10 digits. Then yung last 4 digits sa ating home credit card number. Makikita po yan sa harap ng ating credit card. Then itong date kung kailan natin i-submit itong ating dispute form. And then ang ating cellphone number at email address na naka-registered sa ating home credit account. And then dito sa baba guys, itong my box. Dito po natin isulat yung mga unauthorized transactions. Tulad po nitong transaction date, merchant name, at itong transaction amount.
Dito po yan makikita sa ating transaction history guys, sa ating home credit card dashboard. Ito po yung transaction date, ito po yung merchant name, itong Lazada, at ito naman ang transaction amount. At itong sa baba guys ay pwede po natin itong sagutin at pwede ring hindi. Yung sa akin kasi guys ay hindi ko na po ito pinilapan. At pagkatapos nating ma-fill-upan ito ay send po natin ito pabalik sa home credit. At ito po yung email address na pagpasahan natin. dispute-resolution@homecredit.ph. At pagkatapos natin itong ma-submit guys ay maghintay lang daw po tayo ng pinakamatagal na 90 days. 3 months po yan. For investigation daw po yan. Sa na-experience ko, sobra 2 buwan lang po akong naghintay. Nakalipas po ang mga 2 buwan guys ay may natanggap na po akong response galing po sa home credit. Ito po yung email nila sa akin guys. Good day, Melvin. This is to inform you that after conducting a thorough investigation on the disputed transaction below is or were found to be an invalid transactions. The transaction is or were already cancelled and will no longer be billed on your account. So ito na po yung mga unauthorized transactions na sinubmit ko guys. Ito na po yung i-reverse nila sa aking account. So hindi nagtatagumpay ang mga scammers dito guys. So yun, pag open ko sa aking home credit account, ay bumalik na po ang credit limit ko. So yun po guys, kapag makareceive na po tayo ng ganitong email galing sa home credit, ay automatic na pong ibabalik na po yung ating credit limit na kinuha po ng mga scammers. Kaya sisiguraduhin lang po natin na hindi natin na-share o naibigay sa iba yung ating OTP sa kahit sinong tumatawag sa atin. Dahil kapag mangyari yan, ay hindi na po talaga tayo aasa pang maibalik yung mga nakuha nila. Pero alam nyo guys, pinakancel ko na po itong aking home credit card. Naka-permanent block na po ito. Dahil baka may mga unauthorized transactions na naman na pumasok. Ang hirap pa naman kontakin ng mga customer service ng home credit. Nakakaumay na minsan. Disturbo sa oras. Naging 2 na nga itong home credit card ko guys dahil pinalitan itong luma. Pagdating nitong bago ay ganun pa din. Mas inubos pa nga ang credit limit ko pagdating nitong bago kong card. Kaya hindi na ito magagamit itong 2. Magastos masyado sa load. Nakailang load na po ako dito guys sa kakatawag lang po ng kanilang customer service. So that's all for today guys. Paki-like na lang po sa video ito at paki-share na rin sa iba para ma-aware din po ang iba. At huwag pong kalimutang i-subscribe ang aking YouTube channel at paki-hit yung notification bell para updated po kayo sa tuwing may bago na naman akong mga reviews na i-upload. At para sa iba pa pong mga katanungan, pakisulat lang po inyong mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun lamang po guys, maraming salamat sa panonood. God bless us all. See you again sa next kong mga reviews. Goodbye!